Good morning! Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Welcome po sa ating Facebook. Dito yan sa Botlea at sa ating pagninilay ngayon. Tayo dadako na sa Matthew 8:23 to 27. Simple lang ang sinasabi rito, no? Tiwala, pananampalataya. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Parang sinasabi niya, hindi ako natutulog, no? Nagpapahinga lang. Parang ganyan. Andiyan dyan lang ako. Anytime. Anywhere, no? Nandiyan ako. This situation ngayon, ito yung yung naglalakbay sila sa dagat, ha? At bigla silang sinalubong ng bagyo, ng matataas na alon at malakas na hangin. At yung tubig ay pumapasok sa kanilang bangka. Kung sila'y nabahala, no? Baka sila'y lulubog, no? At wala silang naisip kundi ang gisingin si Jesus. Nandoon at nagpapahinga sa may bandang dulo. Nakahiga at natutulog, no? At siya'y ginising niya. At ang sabi nga ni Jesus sa kanila ay, napakaliit ng inyong pananampalataya. Hanggang ngayon, parang lagi sinasabi ni Jesus yun, no? Sa kanyang mga alagad at mga disipulo, no? Na napakaliit ng inyong pananampalataya. At pinakikita naman niya lagi, no? Ting sasabihin niya, ipinakikita niya kung ano ang magagawa ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, no? Na mayroong Ama at may Espiritu Santo. Maganda kasi sa atin, no? Sa ating Katoliko, 3 persona sa isang Diyos, no? Ang isa ay lumikha, ang Ama. Ang isa ay gumawa para maging example, no? At ang huli ay para magpatnubay, bumibigay ng giya sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ba sinasabi ngayon? No? Sa ating pananampalataya, sinasabi ng Panginoon yung ating tiwala sa Kanya. Ito yung ibinigay at kinuha. Parang ganyan, no? Parang rendered and chosen. No? Pag tayo namili, no? May dalawang bagay, no? Sa ating pagsubok sa buhay. No? Patulad itong nangyaring pagsubok sa mga alagad. Sa ating ordinaryong buhay, sa pangkasalukuyan, yung ating araw-araw na buhay, may dalawang uri din. No, kung paano natin tatanggapin ang pagsubok na yan o paano ibinibigay sa atin o nagkakaroon ng pagsubok tayo sa ating buhay. Chosen, ito yung ito yung pagsubok na dumarating at nangyayari dahil sa ating pag-angkin. No? Pinili natin ito. No? Alam natin na sa kasalukuyan ay magiging mabuti ito, pero sa katagalan ay hindi magiging mabuti ang magiging resulta nito. Pero pinipili pa rin natin yun dahil yun ang gusto natin. No? Free will, ika nga. Sa yan ang tao. No? Sa Diyos naman, the Lord render yung ating mga pagsubok. No? Binibigay. Ito naman ay para tayo ay patibayin, no? Sa mga pagsubok na minsan ay kailangan natin dahil nawawala tayo sa focus. No? Na pagka tayo ay nagkamit na ng ating mga kagustuhan, no? Ay nawawala tayo sa focus. At tuluyang nawawala sa Kanya kung minsan o madalas. No? Kaya simple lang siguro ang sinasabi ng Panginoon sa araw na ito. No? Tignan natin kung ano yung pagpiling ginagawa natin at tignan natin yung pagpili doon sa ibinibigay ng Panginoon para tayo patibayin. No? Alam natin na ang kasamaan at kasalanan ay magdadala sa atin, no? Sa impyerno. Pero pinipili din natin dahil sa parang nagbibigay sa atin ng ginhawa at kasalukuyang kung sa panahon na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, at kung ano-ano pang perks sa buhay. No? Samantalang yung ibinibigay ng Panginoon, yung ibinibigay niya o nire-render niya sa atin ay mga pagsubok na para tayo patibayin at huwag umalis sa pananampalataya at paniniwala sa Kanya. No? Kaya simple lang ngayon. No? Nasaan ba ang iyong pananampalataya? At anong klase ba ang pagpiling ginagamit mo pag may dumarating na ganito? Lahat naman tayo kasi may pagsubok. Magaan, mabigat, may pagsubok yan. Pero yung mga pinili natin na paraan para dyan sa mga pagsubok na yan, ay tignan natin kung ito ay nakaangkla o nakasang-ayon sa plano ng Diyos para sa atin. Ano ba ang plano ng Diyos? Diba? Jeremiah 29:11, "For I have great plans for you, plan to prosper you and not to harm you, give you hope and great future." Ito ba yung makakabuti sa atin sa kalaunan? Ibig sabihin ng kalaunan ay pagdating natin ng panahon na tayo hihuhusga ng Panginoon. Ito ba yung makatutulong sa atin at matutuwa ba ang Panginoon?
Yun ang mga tanong eh. O baka naman itong pinipili natin ngayon o yung kasalukuyang estado natin ay nagbibigay na sa atin ng dingas papunta sa ilalim ng lupa. Parang gano'n. So tignan natin. Sentido komun lang din naman ang pagpili. Pag ito'y sobra, sobra sa kaangkinan ng Panginoon at plano ng Panginoon, bitawan natin yan dahil ito'y siguradong kasalanan. Kaya nga, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pagiging totoo, ang katotohanan, ang pagiging mabuti, mabait, ay bigay ng Diyos yan, sa ating lahat. Kaya kung ano man yung tinatalakay natin, sa estado ng buhay natin ngayon, ay dapat nandoon pa rin yan, may pag-ibig, Hindi kamukha nung ang pagtalakay natin pagtingin natin sa problema ay sasalubungin natin ng isa pang hindi kanais-nais sa Diyos, Na ito'y nagkakaroon ng sanhi ng paghihiwalay, pagkakagalit, yung pagsiselos at galit at kung ano-ano pa nakahalintulad dito. Sana mo yun na maiwasan natin. Tignan natin na naka-incline o naka-angkla sa Diyos ang anumang pagtugon natin sa Kanya. Maaring pagsubok yan, Maaring problema kung saan yan, Tignan natin, ito ba ay sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon para sa ating buhay. Sabi niya, pinaganda ko na kayo ng silid doon. Susunduin ko na lang kayo. Pag kayo handa na. Pagkatakda na ang panahon. Sana meron din tayo silid na hinanda ang Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Yun naman ang pupuntahan natin. Ang pinupunto naman lagi ng Panginoon ay yung ating buhay dito sa sandaigdigang ito, sa sanlibutan. Sapagkat ito ang huhusga sa atin kung tayo'y tupa o kung tayo'y kambing. At alam naman natin ang magiging consequence ng kambing at ng tupa pagdating ng panahon ng paghusga. Kaya lagi natin tayong magdasal, lagi tayong manalangin, lagi tayong maglingkod sa ating Panginoon. At pag-aralan natin, tayo mag-aral, magbasa ng Biblia, makinig sa mga bagay-bagay. Ang dami dyan sa YouTube na yan, ang dami dyan sa Google na yan. Kung saan tayo lalago. At makasiguro o hindi mo makasiguro ay magkaroon ng mas mataas na grado pagdating ng panahon na tayo ay tatawagin ng Panginoon. Hallelujah! Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, pinakita mo sa amin sa pagbasa na kahit anong oras, wala kang tigil sa gitna ng mga unos at problema sa buhay, ay nariyan ka at handang tumugon sa amin at sa isang salita mo lamang ay nagkakaroon ng kabutihan kung ano man ang sitwasyon na hindi mabuti sa pagitan ng iyong pagbasbas at pagtawag namin sa iyong pangalan. Turuan mo kami, Panginoon, na laging makita ka sa aming buhay, especially sa aming mga kapatid, matuto kaming magmahal, upang kami din naman ay mahalin. Matuto kaming sumang-ayon at tumugon sa iyong panawagan sa amin, Panginoon. Maraming salamat muli, every day, sa buhay na binibigay mo sa amin, sa pagkakataong ito, sa aming pamilya. Maraming salamat. Thank you sa lahat, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng uri ng aming mga kasalanan na nagdadala sa amin sa isang sitwasyon na baka kami ay mapahamak. Patubayan mo kami at alagaan, Panginoon. Salamat sa mga provisyon. Mga bagay na hindi namin hihingi, pero nandito. Mga bagay na hindi karapat-dapat sa amin, pero ibinibigay mo. Maraming salamat sa grasya, Panginoon. Sa awa at grasya na ibinibigay mo sa amin every day. At kami nananalangin sa iyo na sa iyo mapanatili namin ang pagiging tapat sa iyo, Panginoon. Pananatili sa iyong kapangyarihan. Pananatili sa iyong pagmamahal. At pananatili bilang isang disipulo na handang tumugon sa lahat ng bagay na ipapagawa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin ng mahal na Inang Maria, at lahat ng mga ginamit mo at naging instrumento upang sa magpahanggang sa ngayon ay maging pakinabang sa amin ang mabuting balita. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Like, share, subscribe. Salamat po.